dito pumapasok yung hook na ito. Pagpasok na ngayon, hilahin mo pababa. Ipasok mo yung hook. Tapos na, ready to go. Ito siya, oh. Marami na siyang dumi. Papalitan natin siya ng bago, guys. Logan ng maigi habang nakadiin ang drain plug. Tapos sabay, ganyan. Good morning, guys. Ngayon, linggo na naman. Happy Sunday sa lahat dahil weekend. Nandito na naman tayo sa ating weekend life. DIY tayo. Ang gagawin natin dito, ituturo ko sa inyo mga basic na tips, basic na gawain, basic na yung pwede nyo magawa sa sarili nyo lang. Hindi nyo na kailangan pumunta sa shop, hindi nyo na kailangan gano'n ng mekaniko. Yung kaya nyo lang gawin para medyo mabawas-bawasan naman yung mga babayaran nyo sa shop. Kasi ito talagang basic lang. Ang gagawin natin dito ay magpapalit tayo ng wiper blade, magpapalit tayo ng cabin filter, basic na basic lang yun, at saka mag-ano tayo na mag-change oil tayo. So sa mga babae dyan, yung gustong matuto mag-change oil sa sarili nilang sasakyan, or kahit sa yung mga lalaki kasi parang alam na nila yan eh. Pero hindi naman lahat So doon lang sa hindi pa alam, ay tuturo ko lang sa inyo ang basic tips na kung paano i-change oil ang sasakyan. Ang gagawin natin, ang model natin is Toyota Corolla 2015 model. So nandito yung mga gamit natin. Wiper blade. Ayan. Left and right na wiper. So basic talaga na maliit yung isa. Mababa yung isa. So, oil filter para sa pag-change oil natin. Saka, natural, protective gloves. Ayan. Dito yung mga gamit natin. Sahuran ng oil pan, sahuran ng used oil. Kailangan hindi tayo magkalat sa environment. Dapat pangalagaan natin yung kapaligiran natin. At saka natural yung jack. Yung oil natin na gagamitin. Ito yung oil natin na gagamitin. So, magsisimula tayo. Una ay sa wiper blade. Basic na basic. Sa wiper blade. Hindi po kailangan ng itong klase ng hook type lang ito. Hindi to kailangan ng tools. Kamay lang, kakamayin lang. Ang problema kasi dito, kasi karamihan, lalo na yung mga kapatid natin ng mga babae. Yung mga kapatid natin ng mga babaeng driver dyan, So, magkaroon ng problema kahit yung wiper lang, pupunta doon sa sangguni sa shop, pupunta sa garage, pupunta sa mekaniko. Talagang may chance sila na i-charge ka ng malaki. Hindi naman natin nila lahat, Pero mayroon talagang mga ganon. So, ngayon, ituturo ko sa inyo yung basic na basic lang na, kung paano palitan yung wiper blade. So, bago tayo magsimula, palulubuhin muna natin yung ating gloves. Medyas sa kamay. Protection muna kasi siyempre may mga talaga na masusugat tayo. Kaya nga tayo rin nag-suot ng long sleeve para hindi rin yung balat natin. Kung maaari, kung meron kayong protective goggles, isuot din ninyo kasi importante yun. Dapat talaga maglagay kayo ng goggles. Hindi lang ako nagsusuot dahil siyempre nagko-content ako. Isang yun na nakakasira sa content mo yung meron kang wear na glass. Ini glass. Yun ang sinasabi nila pero sa bagay tayo lang, sumusunod lang. So, ayan. Una natin ilalagay itong maliit. Never mind sa guys. Never mind sa brand. Basta never mind sa brand, basta yung fit sa sasakyan mo kasi maraming brand Maraming brand. Okay? Dito tayo. So ayan. Ito muna ang unahin natin na maiksi. Palagi ako nagre-reserve nito. Meron ako sa trunk palagi isang pares kasi anytime kasi ito nag-aalboroto depende sa ng panahon. May minsan kasi hindi naman natin alam kahit yung mamahalin, kahit yung magandang brand. Minsan meron talagang depekto. So palagi tayo nagdadala. Anytime na pwedeng masira, mapapalitan natin agad. Lalo na pag umuulan. Una, tanggalin itong lock. Itong
nasa ibabaw. Ito po ay brand nito ay Bosch. Bosch po ang brand nito. Ito yan siya guys. Parehas lang ito. Kung paano tanggalin yan, ganon din dito. Oh. Itong type ng ano is hook type lang. Kailangan ng hook. Kailangan mo lang i-open yung ano. Itong cover niya. Ganyan. I-open din yung cover dito sa kabila. Ganyan. So ngayon, ito nakahook lang siya. Ihilahin mo lang pababa. Ayun, no? Tapos ibalik. Tanggal na. Ganon din ang pagbalik ng isa. Ganon din ang pagbalik ng isa. Ipasok mo yung parang crown niya. Ayan, no? Ito guys yan eh. Ito yung dito pumapasok yung hook na ito. Itong hook na ito. So ipapasok mo lang sa ganyan. Pagpasok na ganyan, i-press mo yung hook na pumasok yung ayan, ano, tapos isara na. Kailangan isagad mo yung pagpasok kasi hindi ano yung lock yun, tapos na. So, ayan, ready to go. Ganon din sa kabila. Ganon din sa kabila, guys. Dito sa mahaba na porsyon. Ganon din siya, guys. Ganon din ang procedure. Itatanggalin mo rin ang lock. Ayan, ganyan. Tapos, hilahin mo pababa. Pag hila mo pababa, palabas yung wiper. Ayan. Tapos na. Balik din yung isa. Balik din yung kabila. No? Ganon at ganon din. Ipapasok mo yung hook. Ganon. Yan ha. Ipasok mo yung hook. Yan. Tapos i-hook mo sa loob. Tapos itulak mo lang, i-press mo talaga siya na sumagad ng gusto yung hook. Kasi pag hindi mo yan isinagad, hindi mo may sasara yung lock. Ayan. Sarado na siya, sagad na siya. So may lalak mo na yung cover niya. Ayan. Tapos na. Ready to go. So sa sunod na naman tayo ulit sa cabin filter. Bakit po may cabin filter, guys? Ito po yung cabin filter niya. Element filter. Bago-bago. Iba yung cabin filter, guys, sa air cleaner, air cleaner element. Bagamat pareho sila air cleaner, ito ay hindi sa makina. Ito ay sa cabin, sa loob ng sasakyan. Ito po ay meron po siyang chemicals na nakalagay dyan na para disinfect ang hangin. Sa loob ng sasakyan kasi, paikot-ikot ang hangin. Paikot-ikot ang hangin. Minsan, pag binuksan mo yung air vent, yung galing sa labas, papasok ang hangin, hindi natin alam, may madumi, kung ano ang nasa labas. Pagka dumadaan ka sa mga portion, sa mga lugar na mayroong amoy ng chemicals, isasara mo yun. Or gusto mong yung hangin, yung aircon sa loob, mag-rotate lang. Doon lang siya sa loob para lumamig ang husto, hindi lumabas. Isasara mo yung air vent niya, so nagro-rotate lang ang hangin sa loob. Kailangan kasi yun, guys, ma-disinfect at saka matanggal yung dust. So pag daan dito ng hangin, sasabit ang dust or anong elements na nandyan sa hangin. Halimbawa, umutot ka, no? Pag utot mo, siyempre mabaho yun. Nandun yung may talagang hindi ka nais-nais na mo yun. Pag dumaan dito, masasala siya. Babalik siya doon sa air duct papunta sa mukha mo dahil dito humihigop yung fan ng aircon. Bumabalik sa'yo, malamig na, fresco pa. No? Paano mo malalaman na kailangan mo na magpalit cabin filter? Kung nakakamoy ka na doon sa hangin sa loob, kahit naka-fan ka lang, nakakamoy ka na ng parang sunog or parang anything na parang hindi talaga nice, para siyang nasusunog. Ang mostly na amoy talaga para siyang nasusunog dust ng kahoy. Yun ang amoy. So, ibig sabihin nun, minsan nakaka-feel ka nang nangangati yung ilong mo, yung ng ilong mo. So, ibig sabihin, madumi na yung hangin mo. Kailangan mo nang palitan ng cabin filter. So,
So, magpapalit tayo. Yung cabin filter po ay nasa right side ng nasa right side ng sasakyan, sa ilalim ng glove compartment. So, tara, palit tayo. Dito matatagpuan guys ang cabin filter. Ayan. Dito sa loob. Ito siya. Ayan. Ito yung tinatawag na gloves compartment. Ayan, yung lagayan dyan. Kung ano-ano mga bubot ilalagay dyan. Mostly yung gloves at saka yung papers. Yung registration. Yan nilalagay. Para ma-reach mo yung screw niya. May dalawang screw lang yan. I-open mo siya. Tapos, tatanggalin mo siya dito. Ayan. I-press mo ito yung magkabilang hook sa gilid para bumaba siya. Ayan. Pag bumaba siya, meron siyang dito. Yung parang itong, parang hindi siya totally malaglag. So, ayan na siya. Ayan. Bukas na. Makikita mo ito. Yung dalawang ito. Ayan may nakasabit ng tissue paper kasi hinigop siya ng hangin. Hinigop siya ng hangin guys. Kasi yung mga anak ko kung ano-ano lang maglagay. So, ayan. Ito yung cabin filter na, yan ang nag-aalas. Yan po ay, yan po ay may, dinidisinfect niya po yung hangin. Ano po? Ayan. I-press mo lang yung button na ito. Itong button na ito. Magkabilaan. Saka mo marireach yung filter. Ito siya. So, ayan. Ayan siya guys. Kung makikita mo, marami na siyang dumi. Marami na siyang nakalagay na kasabit. Kumbaga, hindi na siya nagtatrabaho ng husto. Hindi na niya na-disinfect yung hangin dahil dami na siyang dust. Tingnan mo, makikita mo lang. Nag-aalikabok na. So, papalitan natin siya ng bago guys. Ito yung bago. Ito po ay gawa po sa parang fiberglass mist. So, hindi talaga makakapasok ang dumi dyan. At the same time, meron siyang disinfectant. Ayan. So, goodbye muna luma. Welcome bago ulit. Simple lang yan guys. Simple lang ilagay. Simple lang. Ipapasok mo lang siya dyan. Ipapasok mo lang siya ng ganyan. Ayan. Hindi may sasara ito kung hindi tama yung pagkalagay. So, mo talaga na tama para maisara ito. Ayan. Okay na. Ibabalik natin ito. Babalik natin. Huwag kalimutan huwag kalimutan itong nakaano dito. Ito, huwag kakalimutan. Sa pagbabalik. Madali lang to guys. Itong mga ito, i-press mo lang na lumapat sa dito. Saka ibalik. Ayun na. Ayun. Mga papel dito. Ibalik. So, ayun guys. Tapos na tapos tayo ng dalawa. Wiper blade at saka cabin filter. Sunod natin, change oil. Okay. Magsisimula tayo mag-change oil guys. Yung mga gamit natin is ito. Crocodile jack. Alam ko sa inyo lahat may crocodile jack. Binili ko kasi ito kasi ito yung ako lang ang gumagawa sa lahat ng mga sasakyan ko kahit anong sira. So, basic na gamit po ay yung sarili nun yung jack. Yung sarili nyo sa compartment, yung iniikot ng gano'n, pwede nyo gamitin yun. May angat nyo lang yung unahan na makapasok lang kayo sa ilalim. Para makapasok lang kayo sa ilalim. So, ito siya guys. Bigyan ko rin kayo ng tips kung paano malalaman na kailangan mo na mag-change oil ng kailangan mo na i-change oil sa sasakyan mo. Kasi, 20,000 kilometer,
or 6 months. Ganon ang ano niyan eh. Whichever come first. Kung halimbawa hindi pa umabot ng 6 months tapos umabot ka na ng 20,000 kilometers, mag-change oil ka na. Kahit 2 buwan pa lang, kung umabot ka na ng 20,000 mula doon sa last mo na pagpapachange oil, ay kailangan mo na magpalit. So, mga basics din ano, kahit kumbaga physical ano, kailangan mo lang tingnan yung oil mo. So, buksan mo lang yung hood. Buksan mo lang ang hood. Tapos, ito ang dipstick. Yung ano ng langis. Ito yung dipstick niya. Makikita mo yung oil niya dyan. Ayan o, makikita mo. Di ba nakikita nyo guys na meron siyang mga something bubbles. Ayan. Ibig sabihin yan, kailangan mo na mag-change oil. No? Dahil, ibig sabihin, overburn na yung ano mo, yung langis mo. Sunog na siya. No? Kasi, siyempre, parang cooking oil yan eh. Parang mantika. Diba yung Jollibee? 24 hours lang yung pinakaano nila matagal na pagpapalit ng langis ng cooking oil doon sa araw. Ganon din ang sasakyan guys. Kasi ang basic na ginagawa ng langis, hindi lang siya po pangpadulas. Secondary lang yung ginagawa niya ng pampadulas, no? Ang kanyang ginagawa talaga in general is magpalamig. Palamigin niya ang makina. Palamigin niya yung mga parts na may friction, yung talagang nagkikiskisa ng mga parts, palamigin niya, yun. Kaya, kung overburn na yung oil mo, ibig sabihin, hindi na siya nakakapag-perform ng maayos sa kanyang trabaho na magpalamig. So, kasi napakabilis na niyang uminit. Ano na siya eh, kumbaga, nawala na yung mga ingredients na para talaga magpalamig totally. Eh dito, hindi naman ganong kailangan magpalamig dahil malamig dito. Kaya ang ginagamit dito na oil ay nagsisimula sa 0. 0 W20 ang oil dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang pinakamababa doon is 5W30. Mostly talaga ginagamit doon is 15W40. No? Kasi mainit sila eh. Mainit dyan. Dito kasi malamig. So, kailangan instant, pag under ng makina, magtatrabaho agad siya, no? Magpo-produce agad siya ang thickness niya ang thickness ng oil, yung kanyang viscosity, ay malabnaw agad. Ibig sabihin, makakapunta agad siya doon sa mga kasukasuhan, sa mga kasuluk-sulukan na kailangan ng lubrication. Ano po? So, hindi tayo magpareho ng dyan sa Pilipinas. Dito po ginagamit lang ay 0W20, pero mostly ginagamit dyan sa Pilipinas. Synthetic oil ay 5W20. So, dito ay 0W20. Pero basic talaga na ginagamit dyan sa Pilipinas is 15 or 10W30. No? So, yun. Ibig sabihin, kailangan na natin mag-change oil. Yan lang natin ang dipstick. Tapos, luwagan natin yung takip ng langis. Yung oil cover. So, magsimula na tayo mag-change oil guys. Dadalhin ko kayo sa ilalim kung anong gagawin doon. Gagamitin natin yung mga tools natin. So, tara! So, kailangan na dyan guys ng mataas. Nalibutan ko pala guys si Hendrik. So, kailangan na handbrake para yung gulong sa likod, yung rear tires, nakapirmi. Ayan guys, parang magkakasya na tayo sa ilalim, i-roll natin yung higaan natin. Bangko siya, yung upuan siya, pero at the same time, higaan talaga siya. Ayan. So, to make it safer guys, gagamitan natin ng tinatawag na candle stand. Candle stand, yung mga gilid para mas safer siya. Huwag tayong umasa sa jack kasi later on yung jack tatanggalin din natin kasi paano tayo makakapagtrabaho doon kung ito po siya ilalagay sa jack stand sa gilid para maging safety. Kailangan mo na unahin ng safety bago ang lahat.
Kasi isang beses lang tayo madadaganan ng sasakyan tapos ng araw natin, ano? So pagka lagay ng maigi sa candle stand, ibababa na natin yung jack, ano? Dandahan lang. Magtrabaho na sa ilalim ng bonggang-bongga. So, dali ko kayo sa ilalim, guys. Punta tayo sa ilalim, doon sa mismong ilalim ng makina. So yun guys, tatanggalin na natin ang green plug. Nalugan na natin ng konti ng oil filter. Ang tigas din lang, tigas. Nalugan na natin yung drain plug. So para hindi magkalat, i-ano muna natin. Dahil mahangin guys, sobrang lakas ng hangin. Tatas muna natin yung ano natin, yung used oil pan. Kailangan hanggat maaari hindi abutan yung kamay ng oil. Pagbuhos, lugan mong maigi habang nakadiin ang drain plug, tapos sabay ganyan. Ayan, napakaitim na lang yung oil natin, no? Ang itim mo, sobrang mas maitim pa sa isang kinabukasan ng adik. Sorry po dyan. Mas maitim pa po sa kinabukasan ng tamad. Ayan, sobrang itim. Napakaitim po. Kung kailan natin ibabalik yung drain plug, hanggang pumatak po yung oil, na pumapatak siya ng ganyan-ganyan, ibig sabihin nun, ubos na talaga siya. Hanggang straight pang ano niya, ang tulo niya, wala, ibig sabihin walang putol, hindi pa napuputol yung tulo niya. Napuputol sa banda dito pero hindi pa dito. Pagka pumatak na siya ng ganun-ganun, yun, pwede na natin isara. Habang naghihintay tayo ng ano, ng humina yung pagpatak ng langis, dito tayo sa oil filter. Kailangan natin logan na natin ng tools. So kailangan natin logan ulit ng kamay. Iwasan talaga na maanuhan ng oil yung balat natin, ano, kasi extremely toxic po yan, ano, lalo na talaga sa balat. Ito na mo. So ayan guys, dandahanin din pag tumulo na yung oil filter, ay tigilan mo na. Ayan mo na siyang tumulo, kasi pag hinugot kasi yan, bubulwak yung marami. Ayan lang muna siyang tumulo dyan. So ayan guys, na-pull out natin yung oil filter natin. Tinanggal na natin ang lumang o-ring ito, which is ayan, oh. Tingnan mo yung bago, bilog. Ito flat na. Kasi guys, matagal na palang panahon, matagal ng panahon na pag ipinapatsensyal sa garage, doon sa shop, hindi pala pinapalitan ng oil filter. Tingnan mo, talagang ayan, sirang-sira yung yung element niya. Tingnan niyo po yung bago, ganyan po siya, pero yung isa durug-durug na, na-twist na sa lakas ng pressure ng makina. So hindi talaga pinapalitan, talagang dinadaya paminsan-minsan talagang tayo din ng mga ang gagawa. So ganoon din lang nito guys, itong bago, isushoot mo lang siya dito. Ayan, shoot mo lang dyan, tapos na. Ang o-ring dito sa labas, dapat ilagay mo yung place. Ito yung guide ng o-ring. Dapat dyan lang, huwag nyong ilalagay sa hindi lugar niya, sa talaga in place. May guide naman yan doon sa box. Dapat sa proper siya. Ayan. So ayan na guys, ready to nakadurog nga lang damdamin dahil hindi pala pinapalitan talaga. Ayan mo yung
yung o-ring flat na. No? Flat na. Talagang hindi na talaga mag-work yan. So at yun na guys, pumapatak-patak na siya ng ganun. Yun ang time na kailangan na dapat nang isara ang drain plug, no? So isara natin ang drain plug. Mabilisan lang para hindi maanuhan ng langis yung husto yung kamay nyo. Higpitan lang. Higpit niya guys ay 8 pounds. 8 pounds ang bigat. Isipin lang natin kung ano kabigat yung 8 pounds na hamburger. 8 pounds lang. Hindi na kailangan ng mahigpit na mahigpit. Kasi hindi naman natin na matatanggal yan. So ito na ilagay na, kabit na natin yung bagong oil filter. Ayan. So i-thread lang ng kamay. So kakamayin lang muna. Anuhin ng kamay para ma-guide lang ng gusto yung yung kanyang thread, yung traha niya. So pagka medyo tumigas na, saka na gamitan siya ng tools guys, no. Ganun din guys. So mga 8 pounds din ang 8 pounds din ang higpit. Yeah. Kasi later on yan, pagka nagkaroon na ng pressure, higpit na yan kusa. So ayun. Malinis lahat. So tatapapan na natin ng oil. Ito yung langis natin, yung sinasabi ko sa inyo, 0W20. Yan. Polysynthetic para sa high mileage nasa 120,000 above. So ginto ng klase ng langis na gagamitin. Ayan, butasan lang muna natin ng oil, tapos gamit kayo guys ng flannel o embudo flannel. Pero ako hindi ako gumagamit dahil dati kasi akong mekaniko at dati akong mananggiti. Kaya nakakashoot ako sa galon ng tuba ng kahit maliit lang ng bibig ng galon. So ganito lang kalaki, malaking bagay yung dati kang manananggot. Dati kang nagtutuba. So ayan, ipatulo lang ng kaunti, yung kunti-kunti lang, parang lang talaga sa hibla. Saka mo, yun ang guide mo para sa butas. Saka mo na ipalapit, palakihan na yung tulo. Okay. Tips natin guys, no? Pag nag-top up tayo ng oil, huwag agad ilalagay lahat. Kasi mas mahirap magbawas ng langis, gagapang ka ulit sa ilalim para magbawas, kaysa dahan-dahanin mo mag-top up, Yun ang best na technique doon. Dahan-dahanin mo paglagay hanggang makareach ka doon sa level niya. Paano malalaman? Bunutin ulit ang lipstick. Yan, linisan. Nakikita niyo yung dalawang butas. Yung indicator yan at saka dito sa taas. O ibabalik mo ngayon, i-dip mo siya doon. Okay. Ngayon, hindi pa siya nakita. Hindi pa nakikita. Ibig sabihin, kailangan pa. Dagdagan ulit, dagdagan. Ayun, nakarating na siya doon guys. Nakarating na siya doon sa tamang butas. Tamang butas. Ayan, sa tamang sukat. Okay. Linisan mo na ang takip. Ayan. I-screw. Ayun. Kasi pag hindi mo ito hinigpitan, magkakaroon ng singaw yung pressure na sa loob. Iilaw yung check engine. So yung check engine mo iilaw. Akalain mo na malaki ang diferensya ng sira ng sasakyan mo. So, ayan. Under tayo. So, umandar na tayo guys. I-check lang natin sa ilalim kung walang tagas. Ayan. Kailangan natin i-check kung wala bang tagas kasi kung may tagas, hindi naman pwede. So, okay natin, ang gawa natin. So yun guys, tapos na yung DIY natin. Dahil nakarating ka dito sa portion ng video na ito, paki-like naman at saka paki-share. Importante mag-comment ka doon sa video kung ano ang thought mo. Kung meron ka bang na-learn. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.
Hanggang sa susunod ulit na video guys. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.